Sa nga pong malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Maging po yung pagbisita po ng ating regional youth director ay naging matagumpay po at nakausap niya yung mga kabataan at nabigyan niya ng challenge yung mga kabataan. Kaya hindi po siya nakasama ngayon dahil napagod po siya dahil kaninang umaga po nagbiyahe, sinundo ko siya, biyahe kami sa Ignacia. And then, halos wala pong pahinga after ng service, worship natin doon, ay siya naman yung nag-handle sa mga kabataan. Napakaganda po yung ginagawa po ngayon ng Panginoon. Sa mga pong malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Muli po tayong tumayo para po sa salita ng ating pong Panginoon. Muli ko pong basahin yung ating pong teksto. Deuteronomy chapter 7, verses 6 to 7. Babasahin ko po sa New International Version. For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be His people, His treasured possession. The Lord did not set His affection on you and choose you because you were more numerous than other peoples, for you were the fewest of all peoples. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita natin pong nabasa. Maaari na po kayong umupo. Mula po sa talatang ito na ating pong binasa ay nais ko pong bigyan ng paksa ang mensahe ng Panginoon. Remember who you are. Alalahanin mo kung sino ka. Sa buhay po natin ay napakarami pong ginagawa ang buhay para makalimutan natin kung sino nga ba tayo. Problems, pressures, and people's opinions can cause us to lose sight of our true identity. Minsan, dahil sa mga sobrang problema, sobrang mga pressures, at yung mga opinion ng ibang tao tungkol sa atin, minsan ito yung nagiging dahilan kung bakit nawawala yung ating tunay na pagkakakilanlan sa ating pong sarili. But, dito po sa ating binasa, we must look back at the Word of God na kung saan ay ipinapaalala niya na dapat alalahanin natin kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. When we remember who we are, we can stand with confidence, we can live with purpose, and walk in the identity God has given to us. Kaya napakahalaga po na bawat isa po sa atin ay lagi nating inaalala at lagi nating alalahanin kung sino nga ba tayo sa harapan ng ating Panginoon. At kapag naalala po natin yon, maaari tayong makapamuhay ng may pagtitiwala, ng may kumpiyansa sa ating sarili, maaari tayong makapamuhay na magawa natin yung ating layunin na binigay sa atin ng Panginoon at maaari tayong lumakad na ipapakita na tayo nga ay mga anak ng Diyos. We must remember who we are in God so we can live the way He calls us to live. Ang tanong po is, do you remember who you are in God? Naalala niyo po ba kung sino kayo sa harapan ng Panginoon? Sino pong nakakaalala dito kung sino ka? Kung sino siya sa harapan ng Panginoon? Sa atin pong binasa, ay itinuturo sa atin ng salita ng Panginoon kung sino nga ba talaga tayo sa kanyang harapan. Number one, kung sino nga ba tayo sa kanyang harapan, sa Genesis chapter 1, verse 27, sa New International Version,
So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis, nilikha silang babae at lalaki. So yun lamang po yung pagkakalikha ng Diyos sa tao. Napakaliwanag yung sinabi ng Panginoon, male and female, He created them. Number one, kung sino tayo sa harapan ng Panginoon, we are God's creation. Ikaw ay nilikha ng Panginoon. We are made in the image of God. Nilikha tayo ayon sa wangis ng Panginoon. Marami pong nagsasabi na kahawig daw natin, kamukha daw natin ang Panginoon. No! Hindi natin kamukha ang Panginoon kasi wala pa pong nakakita kung ano talaga yung mukha ng Panginoon. Even yung mga sinaunang tao sa Biblia, hindi pa nila nakita kung ano talaga yung mukha ng Panginoon. Eh, Pastor, bakit sinabi niya yan sa Biblia na we are created in the image of God? Ang ibig sabihin po doon na we are created in the image of God, yung image ni God is according to His own likeness, yung katuwiran at kabanalan ng Panginoon. Kaya likas na sa tao ang meron siyang kabanalan. Likas na sa tao ang meron siyang katuwiran. Kasi nilikha ng Diyos ang tao na banal. Nilikha ng Diyos ang tao na matuwid. Kaya nga lang nagkasalang tao because of temptation noong panahon ni Adan at Eva. But, isa lang ang masisigurado ko dito na pagkakalikha sa atin ng Panginoon, God intentionally made its person in His likeness. Intensyon ng Panginoon na likhain ang isang tao na ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang kabangalan, ayon sa kanyang katwiran. Hindi ka lamang isang aksidente na bigla ka na lamang lumitaw dito sa ibabaw ng lupa, but ikaw ay intensyon na nilikha ng Panginoon. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka aksidente. Intensyon ka na nilikha ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng being made in God's image, it means we reflect God's character. Yung character ni God, nagre-reflect sa atin. We have the ability to love, we have the ability to think, we have the ability to reason, we have the ability to create, and make moral choices. Ibig sabihin, God give us freedom. Freedom to choose good and bad. Nilikha tayo ng Panginoon na merong 5 senses. The sense of seeing, sense of smelling, sense of hearing, sense of touching, sense of feeling. Nilikha tayo ng Panginoon. Kaya, hindi mo pwedeng sabihin sa isang tao na manhead kasi nilikha ng Panginoon yan na may pakiramdam. Amen? Amen? We have inherent value. Every person is valuable because God made them. Ang bawat tao ay napakahalaga. Why? Sapagkat nilikha sila ng Panginoon. Ang ating halaga ay hindi base sa ating performance. Ang ating halaga ay hindi nakabase kung papaano tayo tingnan. Ang ating halaga ay hindi nakikita kung ano yung sinasabi ng iba sa atin, but nakikita kung paano ka binisinyo ng ating pong Panginoon. Ang pamantayan kasi ng tao,
kung paano niya pinapahalagahan ng isang tao ay based doon sa performance ng isang tao. Based doon sa paano siya manamit, paano siya tingnan, gwapo ba siya, maganda ba siya, mayaman ba siya. Pag mayaman, pag may kaya, ang minsan ginagawa ng paka-special treatment. Ay, dito ka po. Pero pag alam mo walang kaya, hindi mo man lang ma-operahan ng upo. Na-operahan mo man pero doon sa pinakadulo. Pero pag may kaya na pang-special, dito po. Bigyan niyo po ng electric pan din. Nainitan sila. So napaka-VIP. Gawin yung pamantayan ng tao kung paano niya pahalagahan ng tao. But in the sight of God, bawat tao, bawat isa po sa akin ay mahalaga because God made us. Amen. Kaya yung katabi mo, mahalaga yan kasi nilikha yan ng Panginoon. Huwag mong sabihin sa tao na awan pa iti self-serving. Pinaghagal ka. Awan pa self-serving. May halaga siya. Bakit? Nilikha siya ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, He created them in His own image and likeness. Tapos ikaw, na parehong nilikha ng Diyos, sasabihan mo yung tao na awan self-serving, awan pa'y gungunan. Pero ang sabi ng Panginoon, we are all valuable in the sight of God. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Pangalawa, kung sino ba tayo sa harapan ng Panginoon. Napakaranda po dito sa ating pong teksto, sa ating binasa sa Deuteronomy chapter 7, verse 6. Ang sabi po dito, the Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be His people, His treasured possession. Anong sabi po dito? Ang Diyos na iyong Panginoon ang pumili sa iyo mula sa lahat ng tao sa balat ng lupa upang kanyang maging anak at labis niyang pinapahalagahan. Amen? Amen. Out of all the millions people in the Philippines, out of all the thousands people in Nueva Ecija, out of all the thousands people in Cuyabo, out of all the thousands, hundreds people in Sabit, isa ka sa pinili ng Panginoon to be His people, His treasure people. Amen? Amen? Masalamat tayo sa Panginoon. Sa dinami-daming tao, isa ka sa pinili ng Panginoon. Hindi man natin pinili ang Diyos, but God chose us. Nung una, ayaw mo naman ng Panginoon. Wala kang pakialam. Pero dahil pinili ka ng Panginoon, wala kang magagawa because God has chosen you. Number 2, we are God's treasure. Ikaw ang kayamanan ng Panginoon. O ikaw ay napakahalaga sa harapan ng Panginoon. Kapag sinabi natin we are God's treasure, it means we are valuable and we have a special relationship with God. Kapag sinabi natin we are treasured with God, ibig sabihin, we belong to God. Being God's treasure means we are chosen and set apart for Him. Ikaw ay napabilang
sa Diyos. Our identity is rooted in His love, not in what we do or how others see us. Ang ating pagkakakilanlan ay nakabase sa pagmamahal ng Panginoon at hindi nakabase kung papaano ka tingnan, papaano ka itrato ng ibang tao, kundi kung papaano ka itrato ng Panginoon. Amen? Amen. The world may misname you, but God called you His own. Marahil ang mundo, hinuhusgahan ka. Marahil ang mundo, pangalan mo pa lang ang naririnig. Dinudaraan na. Marahil ang mundo, apelyido mo pa lang ang naririnig. Nagdidiri na sila. But God calls you His own. Amen? Amen? Amen. Tinawag ka ng Diyos na Kanya. Pag-aari ka ng Panginoon. Kahit ano pang sabihin sa iyo ng mundo, husgahan ka man, lahat man ng kasalanan, ibato sa iyo ng mundo. Ba't ang Diyos, tinawag ka niya, pag-aari ka ng Panginoon. Palapakan natin ng Diyos. Kapag sinabi po natin, we are God's treasure, it means we are valuable. Ang ating halaga comes from God, not from our achievements, not from our wealth, and not our popularity. Kundi, nakabase, nagmula ito sa ating pong Panginoon. Kapag sinabi po natin, we are God's treasure, it means we are loved and protected. God treasures us, which means He cares for us, He guides us, and He watches over us. His love is personal and intentional. Sino na pong may alahas dito? Pag may alahas ka, talagang pinapahalagahan mo yan. O kaya'y, sino pong mahilig dito na matinatawag na sentimental value? Na kahit ilang taon na yan, dahil ibinigay sa iyo yan. O kaya'y nabili mo yan sa unang sahod mo, sa unang blessing mo sa Panginoon, nabili mo isang bagay, after so many years, kahit hindi na magkasya yan, nakatago pa rin yan kasi pinapahalagahan mo. Napakahalaga sa iyo yung bagay na yun. Itinatago mo pa rin. Ganon tayo. Kung paano tayo magpahalaga sa mga bagay na naibigay sa atin. Mas lalong ganon yung pagpapahalaga sa atin ng Panginoon. Kung tayo ay magaling tumingin ng sentimental value, mas lalong sa harapan ng Panginoon, may sentimental value siya sa atin. Why? He gave His only begotten Son. He brought us from His own blood. Binili niya tayo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Kaya may sentimental value ang Diyos sa iyo. Kaya kung pinapahalagahan ka ng Panginoon, kung may sentimental value sa iyo ang Diyos, kapatid, sana may sentimental value din sa atin ang ating mga kapatid sa Panginoon. Amen. May sentimental value din sana sa atin yung mga taong nilikha din ng Panginoon, na minsan nakasama natin sa paglilingkod sa Diyos, na minsan nakasama natin sa mga ministry, na minsan nakasama natin sa pagpupuri sa Panginoon.
At kapag nakita sana natin na isang Sunday wala siya, bilang pagpapakita na pinapahalagahan mo ang taong yun. Kukumustahin mo siya, kapatid, bakit wala ka nung Sunday? Ganon tayo dapat. Kasi ganon ang Diyos. Magpahalaga po sa atin. He guide us. He care for us. He protect us. Pinoprotektahan niya tayo. We are called to reflect God. Treasures are not only kept, they are displayed and honored. Yung mga may alahas, di lang tinatabo yan. Sinusuot nila yan. Lalo na yung ang lalaking mga akwintas, nakasuot yan, hindi yan nakatago. Yung mga gold na mga relo, nakalabas yan. Mga hikaw, nakalabas yan, nakadisplay yan. Hindi yan tinatago. So dapat, ang pagpapahalaga natin sa tao hindi lang nakadisplay. Ipakita natin kung gaano ang pagpapahalaga natin sa tao na nilikha ng Panginoon, lalong-lalo na sa magkakapatid sa Panginoon. Amen? Ganon tayo sa harapan ng Panginoon. We are God's treasure. Kayamanan ka ng Panginoon. Hindi nyo ba alam na ang Diyos ipinagmamalaki niya tayo? Kanino? Ay Satanas. Ipinagmamalaki niya tayo. Tapos tayo na ipinagmamalaki ng Diyos. Na labis na pinapahalagahan ng Panginoon. Hindi tayo marunong magpahalaga sa mga taong pinapahalagahan din ng Panginoon. May pakita at makita nawa sa atin yung kabutihan, kabaitan ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Lastly, kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Sa Ephesians chapter 2 verse 10, we are God's purpose. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Tayo ay nilikha ng Panginoon. Tayo ay may layunin ng Diyos. Ang sabi po dito, for we are God's handiwork. Nilikha tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Nagtrabaho ang Panginoon sa paglikha niya sa tao. Kung babasahin po natin ang salita ng Panginoon, when God created the heavens and the earth, nilikha niya ang langit at lupa sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Pinaghiwalay niya ang liwanag at sa kadilim sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang sabi ng Biblia, noong unang panahon, napakadilim ang daigdig. Pero ang sinabi ng Panginoon, magkaroon ng liwanag. At ang sabi ng Biblia, nagkaroon na. Lahat ng nilikha niya dito sa ibabaw ng lupa, langit at lupa, nilikha niya sa pamamagitan ng kanyang mga salita, maliban sa tao. Nilikha niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. At anong purpose? Bakit nilikha tayo ng Diyos? Ang sabi ng Ephesians, created in Christ Jesus to do good works. Nilikha ng Diyos ang tao upang gumawa ng mabubuting bagay. Hindi ka nilikha ng Panginoon para maghasik ng kasamaan. But nilikha tayo ng Panginoon upang gumawa ng mga mabubuting bagay.
para sa ikapupuri ng Panginoon. Amen. We have a unique calling. Each of us has a purpose that reflects God's will. Our talents, our experiences, and our opportunities are meant to fulfill God's plan. May iba't iba tayong mga pagkatawag ng Panginoon. Si kamay, nilikha ng Diyos na magkaroon ka ng kamay kasi meron siyang purpose, meron siyang unique, kakaibang layunin. Si mata, bakit inilagay ng Diyos ang mata sa katawan ng tao, sa mga hayop? Kasi may kakaibang purpose. Lahat ng bagay na meron ka, yun ang nilikha ng Diyos kasi kakaibang purpose kung bakit meron ka ng isang bagay ng pagkakalikha sa iyo ng Panginoon. Hindi lahat pare-pareho tayo ng talent. Magkakaiba tayo ng mga talent. Hindi lahat pare-pareho. Why? Because we have a unique calling. Hindi tayo pare-pareho ng mga karanasan. Why? Kasi may kakaiba tayo, iba tayo ng pagkatawag ng Panginoon. But ang lahat ng yun, sabi ng Biblia, para sa kapurihan ng ating pong Panginoong Diyos. We have to do good works. When we know how we are, we know how to live. We are not an accident, but we are assigned by God. Inilagay ka ng Panginoon sa lugar na yan kasi may purpose ang Panginoon. Kung bakit kanya inilagay sa lugar na yan. Amen? Inilagay ka ng Panginoon na maging member ng City of God. Sabi ko yan mo, Iglesia, kasi may purpose sa iyo ang Panginoon. Kung bakit ka ginawang inilagay ng miyembro ng City of God. Sabi ko yan po, Iglesia. Inilagay ka ng Panginoon na maging leader ng City of God. Sabi ko yan po, City of God, Balintanaw, Rosales. Kasi merong purpose ang Panginoon kung bakit andyan ka. Amen. We must find our purpose na inilagay sa atin ng Panginoon. At kapag nakita mo yung purpose ng Panginoon, bakit andyan ka, then, diyan ka lumago, diyan ka gumalaw, para maging kagamit-gamit ka sa purpose na nilagay sa iyo ng Panginoon. Lahat po tayo ay may purpose kung bakit tayo nilagay ng Diyos sa mundong ibabaw. The world may confuse us. Circumstances may discourage us. The enemy may deceive us. But God wants us to remember who we are and walk in the identity with confidence and purpose. Now, alam na ho ba natin kung sino tayo sa harapan ng Panginoon? We are God's creation. We are God's treasure. And we are God's purpose. Ngayong alam na po natin kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Lumakad tayo para sa kapurihan ng ating Panginoon. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Lahat po tayo
ay may layunin ang Panginoon kung bakit niya tayo tinawag, pinagsama-sama sa gawain ito. Kasi bawat isa po sa buhay po natin, may purpose ang Panginoon. Ang purpose ng Diyos, kung bakit Kanya tinawag, kung bakit Kanya pinili, ay upang magliwanag, magningning ang liwanag ng Diyos sa buhay mo, upang ang iba ay maabot ng liwanag ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi ka inilagay sa isang church na walang layunin ng Panginoon. Inilagay ka dyan, may layunin ang Diyos. Sa bawat paglago ng isang gawain, everybody must involve. Yun yung purpose ng ating pong Panginoon. So we are God's creation. We are God's treasure. And we are God's purpose. Hallelujah. Hallelujah. Sa magang sa hapong ito, mula sa iyong pinanatayuan, bakit hindi mo pasalamatan ng Panginoon? Dahil isa ka sa nilikha niya dito sa ibabaw ng lupa. Huwag mong sisihin ng magulang mo kung bakit nandito ka sa ibabaw ng lupa. Huwag mong sisihin ng ninuno mo ang magulang mo na bakit ganito, ganyan ang sitwasyon mo dito sa ibabaw ng lupa. Pasalamatan mo ang Diyos dahil nilikha ka niya ayon sa kanyang wangis. According to His own image, into His own likeness. Come on, pasalamatan mo ang Panginoon sa pagkakalikha niya sa iyo. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. Oh, salamat, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat dahil nilikha mo kami, Panginoon, ayon sa iyong wangis. Nilikha mo kami into your own image, into your own likeness. Thank you so much. Kung ano man yung sitwasyon namin ngayon, Panginoon, sa aming mabuhay, yan ay dahil sa layunin mo, dahil sa purpose mo, kung bakit andito kami sa sitwasyon namin ngayon, Panginoon. Wala kami dapat ibang sisihin, kundi pasalamatan ka, Panginoon. Dahil unti-unting naganganap ang purpose mo, bakit nilikha mo kami, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, na sa pagkakalikha mo sa amin, ay maging danuyan kami ng iyong pagpapala. Maging danuyan kami ng iyong liwanag, Panginoon. Maging instrumento kami, Panginoon, na may mga taong maabot na mailapit sa iyo, Panginoon, upang makita din nila kung paano mo sila pinapahalagahan, upang makita din nila, Panginoon, ang katotohanan na ang tao ay nilikha mo ayon sa iyong wangis at ayon sa iyong image. Ayon sa iyong kabanalan, ayon sa iyong kapuyanan. Lord Jesus, help us to see ourselves that we are God's creation, that we are God's treasure, and that we are God's purpose. Holy Spirit, help us to do good works, to glorify the mighty name. Pagpalain ng bawat isa sa amin, Panginoon, and Holy Spirit, tulungan mo kami na ipakita ang pagpapahalaga at pagmamahal namin sa mga taong pinapahalagahan mo, sa mga taong pinamahal mo.
Marami pong salamat po Diyos sa inyong katapatan. Salamat sa iyong biyaya. Salamat po God. We give you all the glory. We give you all the praises, honor, and thanksgiving. In Jesus Christ, my name we pray. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang Panginoon. Hallelujah.